araw mga sir, mag-assemble tayo ng makina ng TMX 155. Ito yung mga parts nya. Yan yung kanyang gear, mga piston. Yan, dyan na lahat. Mag-assemble tayo ngayon ng makina. Unang-una natin gagawin dito ay yung kanyang crankcase. Yan, ilalagay natin dito. At para mai-assemble natin tong TMX 155. Tuturo ko sa inyo kung paano mag-assemble. At ituturo ko sa inyo yung mga pinaka-importante. Siyempre gagamit tayo ng overhauling gasket dito. At kung makikita nyo naman dito, siguro magtanda kayo dito kung ano to. Yan, ito yung sa neutral indicator natin sa TMX 155. Ito yung pagka naka neutral, ito yung sasayad sa ating dito sa may turkot. Yan, ito tayo, ito yung indicator doon sasayad dito sa may para trigger natin sa neutral. Ito yun. Bumili ako nito dahil itong kanyang itong dating nakalagay dito at napudpod na. Dahil dito kaya naibaba natin yung makina. Ngayon habang naibaba yung makina, siyempre pinaka-importante dyan, linisan din natin loob, tapos pininturahan na rin natin. Yan, bagong pintura yan, yung cover nya. Okay, ilalagay na natin to. Unahin muna natin to. Yan mga sir, bago kayo maglagay nito o bago nyo ilagay sa crankcase, tandaan nyo lagi, dahil nagugas tayo ng gasolina, lalagyan po natin siya ng langis. Okay, basta lagyan nyo lagi ng langis pagka inugasan nyo siya ng gasolina. Okay, lalagyan natin to. Just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Dampi ng lagi mo ang lagi kong hinihintay. Binibili kay ganda, lumapit ka sa akin at papadama ko sa'yo kung paano maging reyna. Parang nasa mga alamat, di na kailangan ka ng kunan ko magsisilbi. Dito tayo sa may gear. Itong gear na to, double check nyo lagi kung may washer lagi. Kasi napaka-importante po yung kanyang washer. Siyempre kasi pagka naghuhugas tayo ng gasolina, hindi natin maiiwasan yung malaglagan tayo ng washer. Kaya napaka-importante na may washer to. Yan. Ito yung washer. Kung papansin dyan, medyo kinalawang na dahil sa nagasan natin ng gasolina, tapos hindi natin kagad na-apply ng langis. Pero okay lang yan, normal lang naman yan na kalawang yung talaga yan. Ang gagawin natin dyan, lalagyan natin siya ng langis. Lalagay ko muna dito. Lagi nyo double check yung mga washer. Tulad nito, dito kulang siya ng washer. Yung nasa ibabaw, kulang. Hahanapin natin yung kapartner ng gear na to, yung washer nya. Yan, ito yung washer nya. Tapos may washer din dito. Tapos check natin mabuti. Yan, may washer dito.
Kasi napaka-importante ito dahil pagka inalagay na natin to sa loob ng makina at ibalik na natin yung makina at kapag nagkulang, babala naman makina natin. Kaya mas maganda double check na mabuti. Yan, ito yung washer na malaki, tapos lalagyan nyo din ulit siya ng washer na maliit. Tapos ito din kabila, kailangan dalawa din yung washer dito, isang makapal saka isang manipis. Yan. Tapos babalikan natin, lalagyan mo natin siya ng langis. Iniisip, di ko alam kung bakit ako ay nabibigyan. Sa tuwing ikaw ay napapadaan, mga mata ko ay kumikislang pagkat korting-korting na katawan mo at mga ngiti mong matamis na fry. Sakto na, sana'y mapansin at ako'y dinggin. Mga damdamin ko'y langis mabago. Tapos ibabalikan natin yung shift gear, tapos yung shifting drum dito. Ayan, natin nyo siya lagi ng langis. Mas napaka-importante. Ayan, dito naman tayo. Kaya natin siya ng langis. Yan. Ito medyo magkaiba to. Ito medyo malaki, ito maliit. Yan, ito sa ilalim. Yan. Basta gagawin nyo lang dyan lagi, sir, mga sir. Ayan, itapat nyo lang lagi dyan kung nasan yung shifting drum natin, yung guide na to, dyan nyo ilagay. Yan. Tapos ito pailalim. Yan. Yan, dapat ganyan. Kasi pagka pinagbaliktad nyo rin naman yan, hindi rin naman siya papasok. Yan, hindi siya papasok. Kaya hindi rin kayo naman dito malilito pagka nag-assemble kayo ng makina. Yan, itatry din natin isa. Ito. Ayan, hindi rin siya papasok pagka once na nagkabaliktad yung gear follower natin. Yung mismong makina din, tuturuan din tayo kung sakaling mali yung ginawa natin dyan, hindi rin siya papasok. Tapos susunod natin yung shifting drum. Ito mamaya natin ibabalik to pag nilagay na natin yung shifting drum. Yan, dyan muna. Yan, dito muna tayo. Kung makikita yun sa pinakita kong parts, yung pinili ko, ito yung papalitan natin dito. Kasi dahil naputol na dito. Yan, naputol na. Hindi na siya naglalak. Kaya hindi na siya nagbibigay ng indicator sa neutral. Dahil nasira na. Mura lang naman yan. Nasa 137 yata to. Order ko din sa Shopee. Ito yung ilalagay natin bagong parts. Lagay ko muna dyan. Kasi nang dahil lang dito maibaba talaga yung makina kung naghahanap ka talaga ng gear indicator. So napaka-importante yung may gear indicator para nalalaman mo kung naka-neutral ka ba o hindi. Yan.
ang aking nadarama. May chinito ka, girl, may chinito ka, girl, na iyong tingin. Alam ako ay natunan na, mga titig mo sa akin nakabighani. Ito yung trigger. Pagka dumikit dun sa trigger dun sa may baba, iilaw yung neutral light natin. Ito, ilalagay natin to. Applyan mo natin siya ng tamis. Tapos lalagyan natin yung mga yung follower. Tapos yung pin. Yan, pagka mali yung gawa natin dito o pagkakalagay, hindi po yan iikot o hindi nyo siya mapapaikot dito kasi ito nakatapat na sa neutral to. Pag pinaikot nyo to, nawakan nyo dito, dapat hindi yan gumalaw. Yan, hindi siya gumagalaw dahil naka neutral yan. Pag once na inikot naman natin, yung medyo yan, yan naka primera. Yan, pag naka primera, syempre pagka inikot ko to, iikot na rin to. Yan, may ikot na rin siya. Pagka mali yung pagkakalagay nyo dyan, hindi nyo yan maililipat. Mayroong magtatamaan dyan pagka mali. Pagka ganyan, hanapin nyo lang. Balik ko sa pagkaka-neutral. Kung makikita nyo sa may pinakababa, yan, yung itong pinata natin, yan, sumakto na doon, tumama na doon sa may trigger. Ayan, dito naman tayo sa may kabilang crankcase at ilalagay natin yung kickstarter. Ito, tatanggalin nyo yan kasi ito yung kanyang lock ng kickstarter natin. Tapos lalagyan natin to. Yan, dapat i-liis nyo ng kunti yan. Yan, dapat ganyan para hindi mahugot. Itong spring na yan, ipasok nyo dun sa pinaka-ilalim. Yan, na parang ganito. Yan, nilaw ko muna. Ito, dapat ganyan, tatama siya ng ganyan. Tapos lalagyan natin yung lock. Kasi ito yung lock niya eh. Yan, medyo tabingi pa siya pero pagka nailagay na natin yan, tutuwid na siya. Wag nyo kakalimutan yung washer dito na manipis. Merong washer dito na manipis. Tapos lalagyan natin siya ng grasa para pagka isinali natin hindi malalaglag. Hanapin ko muna yung washer. Yan, ito yung kanyang washer dito. Ilalagay natin to. Tapos lagyan nyo ng grasa
para pagka binalik natin yan hindi siya malaglag, para hindi pa ulit-ulit tayo sa pagbalik pasok diyan. Kaya lagyan nyo ng grasa para hindi malaglag, kasi napaka-importante yung washer na yan para hindi gumalaw yung ating kick shaft. Tapos lalagay ko na yung kuwan dito, gasket nya. Yan, lagay ko na yung gasket. Huwag nyo kakalimutan yung gasket niya kasi napaka-importante yan. Ngayon, bago natin ibalik to, lalagyan mo natin siya ng langis dito, itong mga bearing. Okay. Hasta la Binzares Idol. Sandy Oliverio, the best. Sandy Oliverio, the best. Ang suot na natin ito. Ito, double check nyo lagi ito. Kasi pagka minsan nawawala ito. Wala tayong nakahanap nyo. Hindi naman kayo maliligaw dito dahil yung mismong makina tuturuan din kayo niyan. Ayan, tapos shake lang natin yan, 10mm yung size nya. Okay, tapos susunod natin yung shifting shaft, yung gear shaft. Ito yung kanyang shifting shaft. Lalagyan natin ulit siya ng langis. Huwag niyo kalimutan to yung kanyang washer. Huwag niyo kakalimutan yan. Ayun. Tapos lalagyan natin yung front housing at yung kanyang oil pump, gear pump, para naibalik na natin to. Excuse me po. Bigyan natin to. Bigyan natin ang langis. Tapos flat housing. Tapos ito. Hasta la Binzares Idol.
basher.
Yan, dapat sa baba yan. Yan, ito dapat sa baba yan. Nakaganyan. Tapos makikita nyo yung timing mark dito. Yan yung medyo kinalawang. Basta may makikita kayong bilog dito, timing mark, itatapat nyo rin dito. Ilalagay ko muna at papakita ko sa inyo. Dito mga sir, may timing mark dito, yung bilog na to. Tapos may makikita rin kayong bilog dito. Dito, itapat nyo dito. Medyo yung cam gear, medyo malabo na yung timing mark nya, kaya medyo hindi siya makita. Basta may makikita kayong bilog dyan na parang ganyan. Pagtapatin nyo yan para makuha nyo yung saktong timing. Kasi pagka advance po yan, yung palyado, hindi siya i-start. Kaya dapat lagi nyo i-double check. Pabalikan natin yung cylinder head block nya. Yung may washer dito natin ilagay. Yung kanyang pusrod, lalagyan na natin ito. Pag naglagay kayo nito, palihis pa ganun. Susukatin natin yung valve clearance nya. Gamit tayo ng 0.08. Medyo hindi siya masyadong klaro yung filler gauge ko. Medyo bihira kasi magamit kaya kinakalawang. Dapat sakto dapat yung pag nag-adjust ko ng valve clearance.
mapit mapit. Huwag naman. Okay na tayo rito sa valve adjust natin dito sa may valve clearance at babalik na natin yung valve cover nya. Sausaw muna natin sa langis. Yung spark plug niya papalitan natin kasi hindi maganda yung spark plug na yan. Lagyan nyo ng sealant dito. Medyo luma rin kasi yung motor natin, kaya hindi natin maiwasan baka mag-leak. Kaya lalagyan natin siya ng silicone gasket. Mas maganda nilalagay ko rito yung kanya yung Vita Gray. Tapos itong ni-rewind na to. Ititesting muna natin to kung gagana siya. Tapos pagka hindi naman gumana, obligadong papalitan natin ng bago tong stator na to. Kaya ilalagay muna natin to. Tapos yung spring dito.
mo sa ano?